Sa sobrang taranta, napagalaw ako nang hindi ko namalayan. Tumama ang kamay ko sa isang bahagi ng katawan ni Ate Mildred at sandaling tumigil ang oras sa mga sandaling iyon. Nagkatitigan kami at may kakaibang kuryente na kumikiliti sa pagitan naming dalawa, parang sinadya ng tadhana ang pagkakasanggi. Tapos tumawa siya ng mahina, yung tawang parang may tinatagong lihim. Ako na may hindi makapagsalita, nahihiya, pero ramdam kong may anong init na gumagapang sa dibdib ko. "Ayos ka lang?" tanong niya, sabay abot ng panyo. Ngumiti ako at tumango at pilit kong itinatago ang aking kaba. Umupo siya sa tapat ko at sa bawat galaw niya ay tila sumasabay ang hangin. Mahina, malambing, nakakaakit. Dumulas sa aking pandinig ang bawat salita niya, habang sa loob-loob ko ay pinipigilan kong huwag mahulog sa alindog ng sandali. Ang mga titig namin ay nagtagal ng hindi inaasahan. May sinasabi ang kanyang mga mata na hindi kayang bigkasin ng mga labi. Hindi ko alam kung hiya o pananabik ang nararamdaman ko, pero sigurado akong may kakaibang pintig sa pagitan namin. Tahimik ang buong paligid, tanging tibok ng puso ko ang maririnig. Nang maramdaman niyang nanginginig pa rin ako, ngumiti siya ng may lambing at sabing, "Huwag kang kabahan. Relax ka lang. Dito ka muna, ha?" Pagkasabi niyon, tumalikod siya saglit. At naiwan akong tulala, iniisip kung anong klaseng gabi ang naghihintay sa amin. Itutuloy